first question is, medyo linis muna ako sa ano. Kasi nakipanood yung music video mo kanina, napaka-sexy mo. If ever ba may offer sa'yo na gumawa ng pelikula na medyo mala Viva Max ang dating, tatanggapin? Hello. Now po, with that being said, I don't think I'm ready for such roles at all. Because to be honest, some people are actually inviting me to try pageantry as well. And I kept on telling them na parang I need to overcome my fear pa. Kasi I need to have that confidence in, you know, sa swimsuit competition and everything. And parang hindi ko po siguro nakikita yung sarili ko, honestly speaking, on that side of the industry, of the film industry. Maybe another genre, I guess. Maybe comedy, maybe drama, anything from that po siguro. So since nabanggit mo kahit pageant, like Miss Universe Philippines, hindi ka sasada? I would love to join. It's part of my dream. I'm just really gaining that confidence in myself na ready talaga ako sumabak. Para, syempre, i-representa natin ang ating bansa. So, ibigay ko na sana ang lahat pag nagkaroon po ko ng opportunity. Ayun. Tapos, narinig namin yung mensahe mo sa kanta mo kanina. Gusto namin marinig ngayon mismo sa'yo, ano ang nararamdaman mo sa malawakang korupsyon at nakawa na nagaganap sa bansa? Sa totoo lang po, I have no words sa lahat ng nangyayari sa atin. Though I am fully aware of what's behind. But kaya nga po nandito din kami para sabi po namin kung ano yung natotoo. Kasi as an introvert, I don't really speak that much. So this was a great platform for me na masabi ko talaga kung ano yung damdamin ko regarding sa kung ano yung nangyayari. And I'm just so glad that a lot of people are speaking out or voicing out their insights and their opinions regarding it, especially just like yesterday na nagkaroon ng malawakang protesta against corruption. And ang masasabi ko lang po, sana talaga mapanagutan na ng mga nasasangkot din sa kung ano mang corruption ang nangyayari. Managutan na sila at maibigay sa atin kung ano ang dapat sa atin po. Okay, thank you, Jana, and congratulations. Unang-una, impressed ako sa boses niya. Ikalawa, impressed din ako on how she actually interprets a song. So, and also, of course, syempre, napakagandang bata ito. At ika-apat din, ang tingin ko, representante siya ng generasyon niya. No? Mapag-aral, masipag, no? Piloto, tapos maraming sports, very active. No? So sa tingin ko, kinatawan siya nung kabataan ngayon eh. At kinakailangan natin makipag-usap din sa henerasyon ngayon, henerasyon namin. Henerasyon nila. Ano naman yung henerasyon nila? Gen X ba? Hindi, Gen Z. Diba? Oo. Kaya nga minsan, sinasabi ko sa kanya, bakit di Jana C? Diba? Anyway, nasa kanya na yun. But I'm very glad at marami din ang natuwa, lalo na yung mga obispo at ilang pang mga religious leaders kung sa naging interpretation niya ng song. So I congratulate her for that. Thank you, Ricky. At congratulations, napakagaling ng iyong production. Sa production talaga, napapatayo ako. And then Miss Jana, thank you so much din, napakagaling rin. Ito pong ginawa ninyong video ay napaka-inspiring. Too much talaga. So ito nga, kaya nga sinasabi mo sa Ricky na ito ay para sa ating mga kababayan na nakakalimutan na ang pagbalik kay Lord at political matter na lang ang iniisip. So dito, sa katpang to, hindi lang yung pinagalaban natin corruption, blood control, and yung resign, and hindi mag-resign, kundi pinapabahagi din natin sa ating mga kababayan ang talagang maglingon sa ating Panginoon. So very inspiring at very noble. Yung first video, Miss Jana, napakagaling.
Actually, ano yung inspiration mo? Bakit nagawa mo yun? Yung ganun na gandang video na talagang, powerful talagang yung video mo. Yung first na pinanandaan mo. Yung music video po ba? Yeah. Actually, they're all behind that. Sila po talaga yung isip din po kung ano po yung dapat kong gawin. And to tell you guys, yung mga sayaw dun was all improv. Kasi sabi ko, gusto ko na lang damdamin kung ano yung sinasabi ng kanta. So, as in, I just went with the flow of the song. Kung ano man yung mensahe nun, yun na lang yung naging actions ko, yun na lang din yung naging emotions ko during that time. And I would just like to thank again Sir Ricky and his family and Impact Publishing, Artikulo 11, for that great job kasi sila din naman talaga ang behind the scenes. Napaka-artistic talaga. Tsaka yung ikaw yung talent ko sa sarili. Ay, video. Ikaw talaga. Sa music video po, yes po, that was me also. Congratulations sa talent. Galing. And then sa Ricky naman, ano ba ang message mo doon sa mga videos diyan? Napakagaling gagawin mo talaga. Oo. Ang message naman po namin ay iisa, magtiwala rin tayo sa Diyos. Kung tayo po ay, di ba sinabi ni Catrio na Dre kahapon, na medyo parang tahimik. Kasi parang yung tayo daw, parang nawawala na tayo ng hope, no? Na may mangyayari pa. Kasi nakita niyo naman, even doon sa Covenant ruling, di ba? Na napaboran pa yung isang senador. No? Samantalang na lumabag ng eleksyon ng doon. Kung wala akong pag-asa sa tao, may pag-asa sa Diyos. Yun po yung mensahe natin. Magtiwala tayo na ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para mabagong lahat. Isang halimbawa po, no? Hindi po naman natin matutuklasan yung gravity nitong flood control project kung hindi po tayo pinuntahan ng malalang bagyo. Di po ba? So doon po sa bagyo na yon ay hindi po yun naging banta sa atin. Yun po ang naging paraan ng Panginoon o ng Diyos para ipamukha sa atin na, uy, mukhang sumusobra na yung ilang mga elite o yung ilang mga pamumulo sa atin. Mukhang sumusobra na kailangan na mismo natin kumilos. Pero hindi tayo magkikilos kung wala po yung Espiritu ng Diyos. So, doon lang po tayo maniwala at manalig na may mangyayari. Sigurado po yan. May mangyayari pagbabago. Baka hindi itong December, kasi hanggang December 15 lang daw ang mulihan. Malamang yan, baka Enero, Pebrero, o Marso. Magkakaroon pa ng mas matitindi pang mga pagbabago. At tulad po ito ng paniniwala na palagi nakikinig sa atin ng Diyos. Nakikinig doon sa mga panalangin natin, sa galit natin, at doon sa mga pangarap natin. Hindi po tayo iiwanan ng Diyos. Kaya nga po sinasabi natin, ang Panginoon mismo ang maguna. Let Him lead. At tiyak na tiyak yun, kung ang Diyos ang mangunguna, mayroong resulta na mangyayari.